Amen. Praise the Lord. Minsan po palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Praise God. Para kay Jesus na palakpak ngayong umagang ito. Amen. Praise God. Happy New Year sa bawat isa. Pwede po ba at least isa o dalawang tao batiin natin ng Happy New Year? Yung nakaka-bless na Happy New Year. Yung parang hanggang ngayon umabot yung handa ninyo sa Kanya. So praise the Lord. Amen. Sa mga may natira pa po na salad dito, saka spaghetti. Baka umabot pa yan ng Chinese New Year. So praise the Lord. Amen. Welcome po sa bawat isa na nandirito ngayon. Lahat po ng nandirito ngayon na kung saan may holy expectation sa ating Panginoon na yung Diyos na sumama sa Kanya nung taon ng 2024 ay siya ring Diyos na sasama sa Kanya ngayong 2025. Naniniwala po ko mga kapatid na si Lord ay nag-honor at nagbibless ng pananampalataya. Napaka-importante po ng pananampalataya sa isang tao. Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Napaka-importante po ng paniniwala natin sa Panginoon. Napaka-importante po ng ating pananampalataya para nang sa gayon, kung ano yung nakikita natin, pinaniwalaan mo muna. Kung ano yung mga bagay na pinaniwalaan mo ay nag-i-exist kinalaunan. So kung ano yung mga bagay na pinaniniwalaan natin, maraming mga bagay na pinaniwalaan muna bago naging realidad. Karamihan po, o lahat ng nakikita natin sa paligid natin, kasama ang mga teknolohiya, kasama ang mga construction, pinaniwalaan muna yan, may naniwala muna dyan bago nag-exist. At naniniwala ako may mga bagay na mag-i-exist sa buhay mo kasi naniwala ka muna. Again, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Salamat sa bawat isa na patuloy na sumuporta sa ating gawain nung 2024 at naniniwala po ko mga kapatid that God honors efforts. Lahat po tayo, yung kanina, yung huling pinakita natin, ito po yung expansion natin, Amazing Hope Expansion. Ito po mga kapatid ay ginagamit natin sa pag-expand ng hindi lamang ng main campus. Dahil po sa fund na ito, ginagamit natin ito sa mga gastusin natin at naglalagay din po tayo ng pondo para sa expansion ng ating kabuuan ng Amazing Hope. In fact, ngayong araw na ito, meron po tayong 2 campuses na nagsimula. Yung isa dito sa Mindanao Avenue lang at yung isa sa Caloocan, dun sa Tala. Panibagong unang taon pa lang, 2 simbahan agad na nabuksan natin ngayon taon na ito. At I don't know kung ano pa ang gagawin ng Panginoon exactly, but naniniwala ako may gagawin ng Panginoon. Hindi mo man alam exactly ang gagawin ng Panginoon, pero alam natin exactly na may gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Pwede po ba purihin natin at palakpakan ng ating Panginoon? Praise the Lord. Praise God. So tayo po ngayon ay nasa seeking mode natin. Tayo po ngayon ay nasa pagtotono ng ating puso't isipan. Kaya nga po tayo po ay may schedule para po sa ating prayer and fasting. Tingnan nyo na lang po yung social media account natin sa Amazing Hope Main Campus. At makikita nyo po doon yung mga schedules. At dito po may baka may ipa-flash din. May mga kopya po tayo doon na parang manual para sa ating schedule ng prayer and fasting. Halos ganun pa rin naman po yun. Yung katulad ng ginagawa natin every Monday, yung mga tatay, Tuesday, mga nanay, mga ganon. Tapos Wednesday, yung youth, Thursday, yung young pro, Friday, lahat tayo. Ayan, yun, ganyan po yung mga gagawin natin. May mga kopya po tayo kung paano ang kapamaraanan. Napaka-importante po kasi ng prayer and fasting sa pagtutono ng puso natin para sa direksyon ng ating Panginoon. So, i-discuss pa po natin yan sa mga susunod na mga preaching natin. Isasama natin, ipapaalala natin lagi. By the way, yung pati yung pamamaraan ng pagfa-fast ninyo ay nandoon naman na sa instruction na yon. Pwede kayo mag-full fast, pwedeng mag-Daniel's fast, yung mga gulay, prutas, at yung iba't iba pang uri ng fasting, pero may mga guidelines po tayo doon. Libre naman po yon, yung parang manual natin doon na ibibigay. So, i-check nyo na lang po maigi. Please participate. Napaka-importante niyan. Total, binusog nyo naman na ang katawan ninyo nung huling taon, nung huling buwan. Please,
busugin naman po natin ang ating spiritual life ngayong taon na ito. Itono natin ng maigi yung ating spiritual life sa pamamagitan ng spiritual discipline na ito, itong prayer and fasting na gagawin natin. So praise the Lord. At natapos na rin po natin ang ating, actually last month ko pa po na binigay ito sa mga simbahan natin, yung ating panibagong series sa buong taon na ito ng 2025. So ito pong series natin na ito, babanggitin ko lang po sa inyo hanggang December. Ipag-pray po natin, ipopost din natin yan sa ating mga social media account. So ito pong series natin ngayong taon na ito ay entitled, ngayong buwan na ito, yung unang buwan ng taon na ito, itong bagong taon na ito ay First Things First. Ito po yung mga pag-uusapan natin sa loob ng 4 na linggo. First things first, tiyak na may bunga kapag inuna ang una. So dito po makikita natin ano yung mga bagay na dapat mong unahin na kapag yun ang inuna mo, yung hindi mo inuna, mapapasayo rin. Ito po yung mga pag-uusapan natin ngayon. February naman po is Unbreakable, a long and lasting relationship, yung ating series. March naman po ay Brainstorm. Paano mapagtatagumpayan ang binabagyong isipan? Sa March, yun po yung pag-uusapan natin. Paano mapagtatagumpayan ang binabagyong isipan? Sa April naman po, what would Jesus do? What would Jesus do if He is in your situation? Sa May naman po is under construction. You are a work in progress. Sa June naman po ay victorious secrets. Katangian ng matagumpay na buhay. Sa July naman po ay sacred space. Experiencing God again and again. August naman po ay hot seat. Dealing with life's greatest questions. September naman po ay worldly Christian. The Bible's benefit for every believer. October naman po is worth remembering. Cherishing the unsung heroes in our lives. Tapos November naman po ay countdown. Life is too short to be wasted. December naman po is you better watch out. Life-changing lessons from the birth of Jesus. So ito po yung mga series natin na samahan niyo po ako na ipanalangin. Although meron na po akong mga naka-ready na nasa isip, yung iba doon na ilagay ko na from January hanggang December, but still, we're still listening to the Lord kasi hindi naman sa eksaktong linggo na yon. Minsan may kagustuhan tayo, may kagustuhan ng Panginoon. May mga ganun na nailagay ko na, naiporma ko na yung 4 na topics natin, napag-aralan ko na, naiayos ko na siya, pero may nais na ipaayos ang Panginoon, na baguhin dun sa linggong yon, na baguhin natin na topic, sumusunod naman tayo dun sa ating Panginoon. At ito, ipinanalangin naman natin siya. But still, we still leave room para sa mga changes na pwedeng mangyari. But ipanalangin po natin, napakaganda po, very life-changing. Sino po sa inyo pinagpala ng Panginoon sa ating mga mensahe noong 2024? Amen po ba? Kamong palakpakan natin ang ating Panginoon. Naniniwala ko, pagpapalain ka ulit ng Panginoon dito sa mga life-changing na topics natin sa buong taon na ito. So praise God. So tayo po ngayon ay nasa first installment ng ating pong first na topic sa first na buwan na ito ng taon ng 2025. First things first. Tiyak na may bunga kapag inuna ang una. For example, yung mga first sa Bible, yung mga first day of the week. And that is Sunday. Ang first day of the week po ay Sunday. Alam ko naman po, alam ng karamihan sa atin. Pero ang Monday po kasi ay first working day of the week. Usually ganon siya. So ang Sunday po ay first day of the week. So ibig sabihin, kapag hindi natin kinaligtaan ang pananambahan sa first day of the week, pinagpapala tayo ng Panginoon. Hebrews 10:25, huwag kaliligtaan ang pagdalo sa mga gawain na katulad nito, higit sa lahat, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon, sinabi doon sa Hebrews 10:25. So kapag ikaw inuna mo yon, yung first day of the week na yon, ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, ini-encourage ka, kung titignan nyo po yung context doon, tatatag ka eh. Kaya hindi nahibang si Lord nung kanyang pinasimulan ang pananambahan ng mga mananampalataya. Yung church, yung assembly na tinatawag.
Kaya yung first day of the week, napaka-importante. Yung firstborn sa Bible, who is the Lord Jesus Christ, importante rin higit sa lahat. Pag-uusapan natin to sa last na topic natin sa series na ito, about firstborn. Ano ang epekto kapag inuna mo si Kristo? Ano ang nagiging epekto nito sa buhay mo, sa kabuhayan mo, sa pagkatao mo? Kasi firstborn siya. Again, may tinatawag din tayong first fruits na discuss natin noong nakaraan. Ito yung unang income natin sa taon na ito, sa pamamagitan nito. Practically lang, tinuturuan tayo dito mag-manage ni Lord. Tinuturuan tayo mawala yung greediness at tinuturuan tayo na mas unahin mo si Lord. Kasi tiyak yan, hindi ka mangungulaylat sa buhay. Kasi kung nagawa mo ang first fruits, madali ka nang magbigay para sa Panginoon. Nawawala na yung kapit natin sa pera lamang. Every time you give generously to the Lord, nawawala yung kapit mo sa pera at tumitindi yung kapit mo kay Lord. Kasi once ang pera ay kinapitan natin, maniwala ka, mapanganib na master ang pera. At mapanganib din ang pera kapag totally attached tayo dyan. Dahil pag yan ay nawala, guguho mundo natin. Pero kapag kay Lord ka kumapit, maniwala ka, tiyak na hindi ka sasabit. Pero kapag sa patalim tayo kumapit, masusugatan lang tayo. Ito yung mga first na kung saan napaka-importante. At tiyak na may bunga kapag inuna ang una. Ito yung sinabi natin. Kaya itong series natin ay first things first. Ano yung mga bagay na dapat nating unahin na kung saan makakaapekto ng malaki sa ating buhay? Tandaan po natin, lahat ng matagumpay na tao ay may nahit na priority. Because your priority determines your destiny. Your priority determines your victory. Kaya nagkaroon ng victory ang isang tao kasi may nahit siya na priority. Kaya na rating ng isang taong yon yung kanyang promised land o yung kanyang destiny. Kasi tiyak yan may na-reach siya, may na-discover siya, may nagawa siya na kanyang priority. Ganito ka-importante ang pagpa-prioritize. So simulan na natin ito. Alam niyo po, mastering prioritization allows you to bring order to chaos. Kapag na-master natin ang pagpa-prioritize, naglalagay ito, nagbibring ito ng order sa chaos. Kapag may kaguluhan sa finances mo, kapag may kaguluhan sa relationship mo, kapag may kaguluhan sa buhay natin, pag may chaos, ang technique dyan, mag-organize. Kapag inorganize mo yung buhay, yung chaotic na sitwasyon, aayos yan. Maniwala kayo. Tiyak yan na may mangyayari. In the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. The earth was formless and empty. And the Spirit of God was hovering over the surface of the deep. Sinabi doon sa Genesis chapter 1. Chaotic. And God said, let there be light. And God said, let there be. So inayos ng Panginoon yung chaotic pa na mundo. At sinabi na ng Panginoon na nilikha niya na ang tao, go and multiply. So kapag inayos mo ang isang chaotic na buhay, nagkakaroon ng multiplication. Nakakuha natin yon para yung sa, pati yung sa New Testament. Nung nag-multiply si Lord, feeding of the 5,000 and feeding of the 4,000, hindi naman agad nag-multiply si Lord. Inayos niya ulit, inorganize niya. O ito, maggrupo-grupo kayo, umupo kayo dyan, and then saka nag-multiply si Lord out of little things. Napansin natin yung prinsipyo sa buhay, kahit unbeliever, timeless principle to. Once inayos natin yung isang chaotic na bagay, chaotic na buhay, nag-prioritize tayo, doon nagkakaroon ng multiplication. So once hindi inaayos ng tao yung buhay niya, instead na mag-multiply, nauubusan lalo siya. Ganon din sa finances, ganon din sa kumpanya natin, sa ginagawa natin. Ganito katindi kapag minaster natin ang prioritization. It brings order to chaos and it significantly reduce stress. Siyempre naman, mababawasan ng stress mo ngayon. Kasi may damage kapag chaotic yung buhay. So kapag inayos mo na ito, nakakabawas siya sa stress and even you will navigate towards successful outcomes. But eto ngayon, according to a report by Reclaim,
A staggering 98.2% of people struggle with prioritizing tasks effectively. 98.2% sinabi sa pag-aaral ng tao. Biruin mo yon. Ilang porsyento na lang. Ilang porsyento lang ng tao sa buong mundo ang marunong mag-prioritize. A staggering 98.2% of people struggle with prioritizing tasks effectively. Kaya nga po lagi natin pinag-aaralan ito. Para nang sa gayon, kung alam mo na, mapaalalahanan tayo, kung lahat naman tayo may kanya-kanyang struggles, nagbabago ang panahon. So dapat laging ibinabalik sa atin ito para nang sa gayon magkaroon ng multiplication. Stressful na ang buhay, wag na nating dagdagan. Kumbaga, manage natin maigi yung mga distress, yung mga stress na nararanasan natin. But it is easier said than done. It is easier said than done. Naiintindihan po natin yon. But always remember, it can be done. Lagi po natin isipin yun na, kaysa nagtatapos lagi tayo sa negative. Kanina po habang papunta kami dito, medyo nagsisermunan pa kami sa sasakyan eh. Kasi may isa kaming kasama na kung saan ang hugot niya ng desisyon niya ay yung mga huling negative na nangyari sa buhay niya. Pero sinabi ko sa kanya, dapat ang hugot mo ay yung huling positive na pwedeng nangyari sa buhay mo. Mag-i-evaluate ka, yes. Pero titignan mo, napansin mo laging ang swing ng isang tao, nagsiswing ang tao dun sa negative na nangyayari sa kanya. Huwag mong hahayaan na nagdidesisyon ka, ang pundasyon mo, emosyon. Huwag mong hinahayaan na ang nakikita mo lang lagi ay yung negative side, yung dark side ng buhay mo. Sigurado magiging dark din yung kilos ng buhay mo. So napaka-importante, nakikita natin yung mga, tama may darkness eh. Kinakailangan tanggalin natin yung denial. Pero may maganda rin namang ginawa si Lord sa buhay natin. Kasi pag hindi natin nakita yon, madidepress lagi tayo. May stress lagi tayo sa buhay. Hindi na tayo makakakilos kasi ang nakikita natin kadiliman, instead na may liwanag naman binigay si Lord sa atin eh. Nakuha po natin siya. Kaya napaka-importante ang pagpaprioritize natin para nang sa gayon, naiiayos po natin siya ng maayos. Again, it is easier said than done, but it can be done. Ngayon ang tanong, paano? Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Palagay ko, at alam ko naman po, naririnig natin lagi ito, but hayaan natin na i-refresh ng Panginoon ang puso't isipan natin, kausapin tayo ni Lord ngayong araw na ito. I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 6, verse 33. Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung iba po sa inyo, master ng, kumbaga, nasa ulo na natin yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ganda po nito mga kapatid, babalikan natin. Yung text nito, napaka-importante, makita natin yung unang word. May nakalagay dyan na but. Ibig sabihin, nagta-transition siya sa unang statement. Ngayon, kapag may mga nakalagay dyan na therefore, na but, wag lang tayong alam niyo po yun, malaki kasi yung matututuhan natin kapag nakita natin yung context, bakit may tinatransition? Ibig sabihin, may pinanggalingan. Ano bang pinag-uusapan dito sa passage na ito? Pinag-uusapan dito yung worry. Yung pangangailangan natin. Yung dadamtin natin, yung kakainin natin, yung buhay natin. So napaka-importante po mga kapatid, kapag nakita natin ngayon yung context nito, bakit sinabi ni Lord ito? Ito yung pantalo sa matagal mo nang inaalala. Ito yung gamot sa sakit ng pangamba. Ito yung gamot sa anxiety, sa depression, sa stress na pwede nating maramdaman dahil sa ating pangangailangan. Dahil nakaka-stress ang pangangailangan. Ngayon, nag-create ang Panginoon, nagsabi ang Panginoon ng solusyon dito. In fact, this is the best solution. Pagdating sa worry,
na nararanasan ng tao. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So join me in our message today, entitled First and Foremost. Sabihin nga po natin, first and foremost. Pag sinabing foremost, more than anything else. So what to prioritize more than anything else? Alam niyo po, sana nakakapag-goal setting na rin tayo. Kapag nag-goal setting tayo, isa unang gagawin natin, di ba, lilista mo yung mga importante. Mga priorities, ang dami natin needs eh. Ano yung mga priorities mo? Sige na, kahit 1,000, 100. Lista mo, kailangan niya eh. Sabi ko di palista mo lang, kailangan niya eh. But you have to narrow down yung mga goals na yon. Sa dami niyan, kapag dyan ka nag-focus, lalong wala tayong mararating. If you chase two rabbits at the same time, you will chase nothing. Wala tayong mahuhuli lalo. So sa dami niyan, pwedeng i-categorize natin siya o kaya hanapin natin yung more than anything, yung first and foremost, yung pinaka-importante doon, sa 100 na yon na goals natin, para nang sa gayon, kapag na-hit mo, halimbawa, doon sa 100 na yun, may naiwan na lang na 5. Na pinaka-importante o 3. Na alam natin na kapag na-hit natin yung 3 yon, yung 50 doon sa nilista mo, tatamaan. Kaysa chinase natin yung 50 na goals na yon, na priorities na yon, wala mangyayari kasi kulang oras natin eh. Mawawala ng quality yung pag-i-execute natin. Pwede tayong ma-burn out sa ginagawa natin. So napaka-importante ng first and foremost na ito. So what to prioritize more than anything else? Lalo dito sa passage natin, para magamot yung possible na worry mo. O kaya mga alalahanin na pwede nating pagdaanan ngayong taon na ito. But before I will begin our first point, let me submit to you, be wise when you prioritize. Be wise when you prioritize. Kapag nagpa-prioritize tayo, hindi lahat ng priority sinusunggaban. Ulitin ko, 100 na priorities mo, kapag hindi tayo naging wise dyan, wala lalo mangyayari. That's why be wise when you prioritize. So what to prioritize more than anything else? Sino na po sa inyo ang ready at excited ngayong araw na ito? Magsabi po na malakas na amen. Number 1, in verses 33a. But seek ye first the kingdom of God. So what to prioritize more than anything else? Number 1, seek the rule of God. Kasi sinabi dito, but seek ye first the kingdom of God. Seek the rule of God. Bakit po rule? The word kingdom in Greek is basileai. Ang ibig sabihin nito is kingdom, realm, the region of a country governed by a king. Kingly power, authority, dominion, reign. Ibig sabihin ito yung paghahari, yung rule ng ating Panginoon. Di ba kapag sinabing, halimbawa, ruler. Di ba? For example, sa Bible po ang tawag dito is canon of scripture. Yung 66 books of the Bible, ibig sabihin yun yung nasama dun sa ruler. That's why wala nang dadagdag, wala nang babawas dito dahil sinabi dun sa Revelation, bawal na yon. Nabagdagdag pa ng kung ano-ano. Dapat pasok na lang dito yon. Okay? So yun yung rule. Ganon din naman pagdating sa rule ng ating Panginoon. Now, napaka-importante po mga kapatid na maunawaan natin na dapat ipina-prioritize natin yung rule ng Panginoon. So once kasi na hindi natin, parang kang sumusukat ng ruler eh. Pag hindi natin na gupit yan ng maayos, masisira yung tela. O kaya masisira yung papel. So kinakailangan maayos yung pagkagupit natin dyan. Kinakailangan masundan kung ano yung sukat. Kinakailangan masundan kung ano yung nais ng Panginoon. The rule of God. Now, in Matthew chapter 6 verse 24, sinabi dito, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Bakit ko po nabanggit ito? Kasi nga, seek the rule of God.
Be wise when you prioritize. So kapag pinagpalit mo si Lord sa money, mali ka na agad. Ulitin ko, mabangis na master ang pera. Sumisira ng buhay yan. Sumisira ng friendship, sumisira ng pagkatao, sumisira ng relasyon. You cannot serve both God and money. But God can give you money. Nakuha po natin yon. Pero kapag nagkamali tayo ng inuna sa buhay natin, iba rin ang magiging epekto nito. Kaya, what to prioritize more than anything else? Sa priority din naman natin ang pera. Priority mo rin naman ang jowa. O subukan mo magjowa, wala si Lord. O para kang pinadala ng demonyo. Kala natin, mamaya maganda yung sa dulo natin. Maganda yung sa dulo natin. So seek the rule of God. Dapat si Lord muna. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Para maunawaan natin ito mga kapatid. The rule of God means it is God's lordship. Kapag sinabing rule ng ating Panginoon, yung kingdom ng Panginoon, it means lordship. Diba yung kingdom, basileia sa Greek. It means authority, dominion, reign. So ibig sabihin, put God's authority as your supreme priority. Dapat si Lord yung nasusunod. By saying God as the authority, it means that He has the last word. Sabi nga po natin, last word. Pag sinabi nating Lord, dapat siya ang may last word. Kaya nga mahirap magkaroon ng maraming Lord. Yung gagawin nating Diyos sa buhay natin, mahihilo ka lang. For example, yung katabi mo ginawa mong Lord, may tama yan. Hindi naman may tama. Ibig sabihin may tama sa buhay niya naman na magagawa. Pero hindi yan perfect. Nakuha po natin siya. Kaya nga dapat, kung may pa-prioritize tayo, yung rule ng Panginoon, ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Kung meron man tayong igagalang na word, mas ginagalang natin yung word ng Diyos. Kapag nagkamali tayo dito, halimbawa sarili natin ang sinunod natin, yung ibang tao ang sinunod natin na taliwas naman sa sinasabi ng Panginoon, we're not seeking the rule of God. Kasi hindi na siya yung naging Lord eh. Kasi kung sino yung inuuna mo, yun ang Lord mo. Nakuha po natin yon. Kaya nga, hindi mo lang tinanggap si Lord, si Jesus, bilang tagapagligtas. Tinanggap mo rin siya bilang Panginoon. Nakuha po natin, nag-sinner's prayer tayo, tinanggap natin si Lord. Hindi naman, Lord, tinatanggap kita bilang, ano yun, hindi lang naman natin siya tinanggap na Savior natin eh. Nung tayo ay na-save, tinanggap din natin ang ating Panginoon bilang ating Lord. Sabihin nga po natin, Lord. Ibig sabihin, Lord. Hindi siya yung parang hingian lang natin. Hindi ibig sabihin ng Lord yung Panginoon. Panginoon po, hindi Panginoon lang. Panginoon. Hindi ganoon. Si Lord nagbibigay. Pero dapat sang-ayon sa kanyang rule. Ang ayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, siya ang nasusunod. So put God's authority as your supreme priority. Ulitin ko, hindi lang natin tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Tinanggap din natin siya na ating Panginoon. Ibig sabihin, ng Panginoon ay may mataas na authority na dapat sundin. Kapag may sinabi si Lord, dapat mas ina-acknowledge natin yung sinasabi niya more than our own wisdom. Do not lean on your own understanding more than any wisdom of this world. Ang ibig sabihin doon, ina-acknowledge mo siya as Lord. Sinisik na natin yung rule of God kasi ikaw naman ang Lord eh. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat. Nakuha po natin yon. Ibig sabihin, ina-acknowledge mo na yung kapangyarihan ng Lord na yon. Second, yung kingdom na ito, yung rule of God na ito, it is God's leadership. Ito yung pangunguna niya. Bakit ang ibig sabihin din yan ay king? Nung basileay na yan. Ibig sabihin, ito yung kingship, kingly power, yung authority, reign, leadership. Parang ganito, ito bang hinahakbangan ko ay kalooban ni Lord? Tama ba itong lugar na tinatapakan ko? Ito ba yung lugar na pag nagdadalhan ni Lord sa akin? So ibig sabihin, ikaw ay sumusunod lamang dun sa pangunguna ni Lord.
Ito po ang ibig sabihin na seek ye first the kingdom of God. Ito yung rule of God na sinasabi. Ina-acknowledge natin yung kanyang lordship at kanyang leadership. Sabi nga po natin leadership. Ibig sabihin, tayo ay nagfa-follow sa kanya. Ang kagandahan naman dito, mas madaling sumunod kapag alam mo na matalino at makapangyarihan si Lord. Hindi ka na, yes, may struggle, pero mas madali mo mapagtatagumpayan yung struggle na yon kapag alam mo na kakaiba tong Diyos na to na sinusunod ko. Mas matalino yan kaysa sa akin. Mas magaling to, mas alam ni Lord ang ginagawa niya kaysa sa sino man. So bakit ako ngayon mag-aatubili na isik yung kanyang rule? It means lordship. Kung meron mang masusunod, hindi ikaw. Ang tanong ngayon, willing ka ba na sumunod kay Lord? Mas madali mong magagawa yan kapag alam mo, hindi ka dadalhin ni Lord sa impyerno. Maganda ang pagdadalhan sa'yo ni Lord. Bakit hindi ko nga naman isisik yun? Hindi naman magpaplano siya ng ikasasama ko. Si Lord naman ay susunod lang naman ako sa maganda. Ang dami na nating sinundan, naligaw tayo eh. Minsan nga po, may sinusundan ako, nagdadrive ako, papunta yatang Tagaytay ba yun o Cavite yun. Sunod ako ng sunod dun sa sasakyan na yun. Kasi namamatay-matay yung waist ko. Yung pala iba na nasusundan ko kung saan siya pumupunta. Yung loob-looban doon, hindi ko na alam. Pwede pala no, may sinusundan kang kala mo tama, yung pala madadala ka sa kapahamakan. Kuha po natin. Yun ang epekto kapag hindi natin na-acknowledge yung lordship ni Lord. Saka yung kanyang leadership. Yung akala natin tama, kaya nga, ika nga nila, lahat ng akala ay mali. Akala ko eh. Kaya nga ng mga lolo't lola natin. Nakuha po natin yun, si Lord, hindi mo na kinakailangan mag-akala. Kasi tiyak yan, dadalhin ka ni Lord sa maayos. Ito yung ibig sabihin na, seek ye first. Para hindi ka magwo-worry, parang di ka tinatamaan na matinding stress mo sa buhay, seek ye first the kingdom of God. Hindi ka dadalhin ni Lord sa mali. Yung leadership niya, yung lordship niya. Hindi ba parang inaalipin tayo ni Lord? Well, kung ganyan ang term ng pag-aalipin, okay na ako maging alipin. In fact, mga kapatid, ang tawag nga doon ay dulos. Are you talking about slavery? Magkaiba po kasi yung pananaw natin sa slavery ngayon sa sinasabing dulos ng Bible. Kasi ibig sabihin nun, ako mismo yung pumupunta sa Kanya, ilid mo naman ako, Lord. Gusto kitang gawing master. Yun ang ibig sabihin ng dulos. Binibigay ko sa iyo yung authority sa lahat ng desisyon ko. Ikaw, Lord, ang masunod. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi siya yung slavery na alam mo yun, hindi ka na mag-iisip. Hindi. Magdidesisyon ka na magpasailalim sa kakayahan o magpasailalim kahit na ayaw mo dahil gusto niya, yun ang masusunod, knowing na right master siya. So we're not talking about slavery ng definition ng slavery ng mundo. And gusto ko pong malaman ng bawat isa sa atin that the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. That's the greatest liberty. Na kapag kay Lord tayo nagpap-ilalim, ikaw ang tunay na magkakaroon ng kapayapaan at kalayaan sa mundo. Kasi, you are controlled by the right master. Kinokontrol ka niya, ibig sabihin, dito ka dumaan, ito ang gawin mo. Di ba kinokontrol mo na ang isipan ko? Master nga, di ba? Ang tawag natin sa kanya, the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Naalala niyo po yung kwento ng baka sa kanong usa? Di ba, yung baka madalas nakatali siya. Sabi ng baka, ano ba ito? Nga. Lagi na lang katali. Nga. Tapos yung usa sa kanya, laya-laya nung usa. Oh, lagi mo, nakatali ka. Hindi ka mahal ng master mo. O nga. Sabi ng baka, oh, tignan mo, nakatali ka. Ako nagagawa ko lahat ng gusto ko. Buti pa ako, laya-laya ko. Ikaw, ang tagal-tagal mo na yan. Kung saan ka din ng master mo, kumain, uminom, doon ka lang. Tignan mo kung laya-laya ko, di ba? O nga. Pati baka nadidepress eh. Mamaya dyan, habang umiiyak, nagrarant yung baka, unga ng unga, free, parang ang laya-laya ni usa, nakakapunta siya kung saan-saan. Mamaya dyan, may biglang
may biglang narinig yung baka na, bang! O nga, ano nangyari doon? Mamaya, ano nangyari? Mamaya dyan, may nakita ng baka, may mga hunters, may mga hunter na napababa. Mamaya yung kaibigan niyang usa, na nagpapaunga sa kanya, na baril. Sa sobrang kalayaan, yun ang sinasabi natin. Tapos sinabi niya, buti na lang, mahal ako ng master ko. Kapatid, the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Kaya tayo po ay pinagpala dahil may master tayo, may Lord tayo, na katulad ng Panginoon. Alam niya ginagawa niya sa atin. Alam niya kung saan tayo dadalhin. Siya ang shepherd natin. He makes me lie down in green pastures. Kaya pag may inuutos sa atin ng Panginoon, may gustong pagdalhan sa atin ng Panginoon, may gustong nais ng Panginoon ang gawin sa ating buhay, kapatid, pinagpala ka. Kasi may master ka na matalino, na alam ang gagawin sa buhay mo. So the kingdom of God ought to be the greatest obsession of your life. Yung kingdom ng Panginoon, yung rule ng Panginoon na yon. Ano ba yung rule niya? Ano ba, saan niya ba ako dadalhin? Ano ba yung kalooban ng Panginoon sa aking buhay? How or what to prioritize more than anything, i-prioritize mo lagi yung rule ni Lord. Yung lordship niya, yung leadership niya, hindi ka mapapahamak. Sasabihin mo na lang, oo nga, matalino si Lord. Alam niya, ginagawa niya. Buti na lang. Ang dami dati, no, na parang nakakainggit yung mga tao, na wala mo naman Lord sa buhay. Aminin na natin yun. Pero si Lord, patutunayan niya at the end of the day, sabihin niya, tignan mo. Sasabihin mo lang, tignan mo, kung di ka sumunod sa akin, ganyan na rin buhay mo. Sasabihin mo na lang, o nga. Buti na lang. So seek the rule of God. Pangalawa, in verses 33b, but seek ye first the kingdom of God, sinabi niya dito, and His righteousness. So number 2 is seek the righteousness of God. Ang isisik lang natin, madalas, ang tinitignan natin dito, lagi yung kingdom of God lang. Hindi. Titignan din natin yung righteousness ng Panginoon. So Matthew 6:33 calls us to seek His righteousness. So the emphasis is not on getting yourself cleaned up before seeking God. Ang emphasis dito, tignan niyo po ang isisik daw natin, yung kingdom of God, yung rule of God. Pangalawa, yung righteousness of God. Importante to. So the emphasis nitong statement na ito is not on getting ourselves cleaned up before seeking God. Rather, the text declares that seek God's righteousness. Parang ganito. Ang emphasis nito ay hindi, teka lang, bago ako mag-church, lilinisin ko muna ang sarili ko. Okay? Paano kapag madumi ka, hindi ka na mag-church? Hindi. Bago ko suko ang buhay ko sa Panginoon, kinakailan, malinis na ako. Hindi ka na makakapunta kay Lord. Hindi ka na makakalapit kay Lord. Bakit? Yung emphasis ng linis mo nasa iyo. Ang sabi dito sa text, His, not yours. Ang sabi dito sa verse, His righteousness, not your righteousness. Kasi kapag ang emphasis natin lagi yung linis natin, yung kalinisan ko, ang dumi-dumi natin eh. Hindi din tayo perfect kahit mabait tayo. Alam mo sa sobrang bait ng katabi mo, hindi yan perfect. Mabait lang yan. Pero hindi perfect yan. Minsan naiirita rin yan, naniwala ka. Minsan may mga pagkakamali rin yan sa buhay. Maganda lang yan, sa kapogi lang yan, pero maniwala ka, nagkakamali din yan. So kahit na anong bait ng isang tao, tiyak yan may sablay. O sa panahon na sablay ka, kailangan mo si Lord. Lord, pasensya ka na. Next year na lang ako, sa 2026 na lang ako ulit lalapit sa'yo. Bakit? I'm not worthy. Tapos na tayo ngayon. Gagamitin na yan ng kaaway ngayon para hindi na tayo makapagpatuloy. Ang sinabi kasi dito, seek His righteousness, not our righteousness. Kaya nga po mga kapatid, number 1, 2 bagay patungkol dito. First, believe His righteousness. Maniwala ka muna na righteous ang ating Panginoon kasi His. Do you believe that God is so righteous?
Ang isisik daw natin yung righteousness ng ating Panginoon. In fact, the word righteousness in Greek is dikaiosune. Itong dikaiosune na ito, it means the condition acceptable to God. Ito yung condition, right nga. Ibig sabihin, condition acceptable to God. Now, in Romans chapter 3 verse 22, it says, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Naku, napaka-importante nitong, napaka-doctrinal at napaka-practical. Makinig ka maigi dito, kapatid. Di ba, believe His righteousness. Pag sinabing seek His righteousness, maniwala ka, yung His na yon, yung righteousness na yon ni Jesus, sapat na. Bakit? It is the condition acceptable to God. Romans 3:22, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. No matter who we are. We are made right with God. Kailan ka daw nagiging tama? Pag gumawa ka ng tama, hindi. Nung nanampalataya ka kay Lord. Una to Unang-una na napaka-importante pagdating sa doctrine na ito ng righteousness. Believe the righteousness of God. So, ibig sabihin, listen to this very carefully. You don't have to be pure to seek God. Seek God first, and you will be pure. Hindi mo kinakailangan maging malinis muna para isik mo si Lord. Isik mo si Lord, lilinis ka. Hindi kinakailangan maging malinis muna ng damit mo para laban mo siya. Labhan mo siya. Dalhin mo siya dun sa sabon na may tubig. Dun siya lilinis. Nakuha po natin yun? Kasi andumi nga natin eh. So ito yung ibig sabihin nito. You don't have to be pure before you seek God. Seek God first and you will be pure. Parang yun sa, alam niyo po yun yung sa prodigal son. Nung siya ay naglayas, ang ayos-ayos ng buhay niya dun sa kingdom ng kanyang tatay, sa kanilang tahanan. Dahil siya ay prodigal, lumayas siya, ginawa niya, lahat ng gusto niya, ano nangyari sa kanya? Naghirap siya, naubos ang pera niya, nangamoy hayop siya. At ang term ko doon, mas masahol pa siya sa hayop. Kasi nakikisalo siya, pagkain na lang ng hayop, ng baboy, kakainin niya na sa sobrang hirap niya. Hindi pa siya binigyan. Inuna pa yung baboy kaysa sa kanya. Mahirap pa sa hayop. Ang nakita niyang ganon, sinabi niyang ganon, when he came to his senses, bumalik siya sa tatay niya. Yung mga servant ng tatay ko, nakakakain, ako wala. Balik na lang ako kay Lord. O, napansin mo, naligo pa po ba muna siya? Bumili ba siya muna ng damit niya? Hindi. Nung lumapit siya sa tatay niya, amoy hayop siya. Nung lumapit siya sa tatay niya, wasak-wasak yung buhay niya. Nung lumapit siya sa tatay niya, ang baho-baho ng buhay niya. At paglapit niya sa tatay niya, niyakap siya ng tatay niya. Pagyakap sa kanya ng tatay niya, dun ibinalik ng Panginoon. Dun ibinalik ng tatay niya yung kanyang kalinisan. Yun yung sinasabi natin. Hindi mo kinakailangan maging malinis muna para lumapit kay Lord. Lumapit ka kay Lord, lilinisin ka niya. Dahil righteous ang ating Panginoon. Amen po ba? Come on. Mas malakas na papuri sa ating Panginoon. Put God's priority or put God's purity as your supreme priority. Eto naman ngayon. Pangalawang ibig sabihin nito, practice His righteousness. Una, believe His righteousness. Nung sinabing, seek ye first, ang isisik mo, yung kingdom of God. Ano bang isisik mo? Yung righteousness, His righteousness. Una, yung righteousness ni Lord. Heto na ngayon. You have to practice His righteousness. Kaya sinabi sa New International Reader's Version, sa Matthew 6:33, but put God's kingdom first. Do what He wants you to do. Then all those things also will be given to you. So we have to recognize that the kingdom of God is not only powerful. Kingdom but it is also pure. We ought to live as kingdoms of God's citizens to reflect the righteousness of our King. Kasi nga sinasabi po natin dito, kinakailangan maibigay muna sa atin, kinakailangan malagyan muna tayo ng righteousness. Ang righteousness po kasi mga kapatid, listen to this very carefully. It must be imputed before it can be imparted. Kumbaga, kinakailangan malagyan ka muna
bago mo siya maipractice. Kaya sinabi natin, believe mo muna na righteous si Lord. Pangalawa, i-practice natin yung righteousness na yon. Kaya seek His righteousness. Parang ganito. Pwede bang akala ko binigyan na tayo ni Lord ng righteousness. Bakit ipapractice ko pa siya? Parang ganito. Hindi porket binigyan ka ng pera, mapapalago mo na siya. Hindi lalago yung perang yan kung ibabaon mo lang siya sa lupa, katulad sa parable of the talent. Nung binigyan ka na ng master ng pera, kinakailangan i-invest mo siya. Kinakailangan palalaguin mo siya. Ngayon, ito ang ibig sabihin ng doctrine ng righteousness dito. Kailangan may mailagay muna sa iyo si Lord kasi wala kang ipapambili kung wala ka muna, hindi ka muna bibigyan ni Lord ng budget. Parang ganito, binigyan ka muna ni Lord ng righteousness, pero it doesn't mean na may righteousness ka, ipapractice mo siya. Kaya nga, believe His righteousness. Pangalawa, practice. Yung binigay sa iyo ni Lord na righteousness, ay pwede mong i-practice. Kaya walang sino man na mananampalataya na pwedeng sabihin, hindi ako mabuting tao. Kapag hindi ka Christian, tama. Wala akong kakayahan na magbago. Tama, wala. Wala akong kakayahan na gumawa ng tama. Tama. Pwede mong sabihin, sige, declare mo ng declare kung wala ka kay Jesus. Pero kapag ikaw ay na kay Jesus na, kahit ano pa ang past mo, kapatid, pwede kang gumawa ng kabutihan, pwede kang gumawa ng tama, pwede kang magbago kasi si Lord muna nagbago sa'yo. Si Lord muna ang naglagay ng tama sa'yo para may maipractice kang tama. Nakuha po natin, ngayon mga kapatid, ngayon taon na ito, pwede kang gumawa ng tama, pwede kang magdesisyon ng tama, pwede mong iluwalhati ng ating Panginoon, hindi dahil sa'yo, siya muna ang nagbigay, ipapractice mo na lang yung binigay niya sa'yo. Practice the righteousness of God. Amen po ba? Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kinakailangan maipractice mo na siya. Baka gusto mo rin mag-preach? Akala ko gusto kong samahan eh. Nakuha po natin siya mga kapatid, sabihin po natin practice. Napaka-importante ng pagpapractice. Napaka-importante na marunong tayong i-practice yung binigay sa atin. Binigyan ka na ni Lord ng tama, gawin mo na ngayon yung tamang yon. Ibig sabihin, kaya mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Kaya natin dahil binigyan tayo ni Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Maniwala ka kapatid na binigyan ka na ni Lord ng kakayahan. Binigyan ka na ng Panginoon ng purity. Kaya huwag ka nang mamumuhay sang-ayon sa past mo. Mamuhay ka sang-ayon na sa ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang hugot mo, hindi yung pagkakamali mo, hindi yung pagkawasak ng buhay mo, hindi yung karumihan mo dati, hindi yon. Hindi yung karumihan mo ngayon, ang hugot mo kapatid, yung kalinisan ni Lord. Yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Huwag kang huhugot dun sa mali, hugutin mo yung tamang ibinigay sa iyo ni Lord. Ganyan ang pagsisik sa righteousness ni Lord. Kasi kapag ang hugot mo lagi yung huling pagkakamaling ginawa mo, mali talaga yung susunod na gagawin mo. Pero kapag ang hugot mo kapatid, yung mga tamang ginawa sa'yo ng Panginoon, yung nais na ng Panginoon sa buhay mo, yun ang hugot mo, kaya mo eh. Ibig sabihin, may binigyan ka ni Lord ng budget ng righteousness eh. Lagi ka may paghuhugutan ngayon. Kasi nga, seek His righteousness, hindi your righteousness, hindi yung righteousness ng katabi mo, kundi yung righteousness ng ating Panginoon. Last but not the least, nakalagay dito, ito yung sinasabi ko. Tingnan niyo po. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Number 3. Want to prioritize more than anything else? Pangatlo. Ano po yung una natin? Seek the rule of God. Pangalawa, seek the righteousness of God. And then lastly, see the riches of God. 33C. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, tignan niyo po, all these things shall be added unto you. To see means to discern. To see means to experience or witness. To see. Bakit? Napaka-importante na tinitignan natin, makinig ka maigi dito, yung provision ni Lord. Dapat i-discern natin
yung provision ng ating Panginoon? First, mga kapatid, it is God's guarantee. Kasi sinabi dito, all these things shall be added unto you. Pag sinik mo yung rule ni Lord, saka yung righteousness ni Lord, may guarantee. Ano yung guarantee? Ito ngayon. Binibigyan ka ng Panginoon ng guarantee ngayon, all these things shall be added unto you. Napansin niyo po yung word na added. Kasi inuna mo na yung una. Ito yung sinabi ko kanina. Dahil inuna mo yung dapat i-prioritize, susunod yung ibang importante sa'yo. Huwag mong babalik ta rin. Kasi add na lang yun, addition na lang siya. Alam niyo po ba, yung word na added unto you is an interesting term. Actually, it is an old Greek business term. Itong added unto you nito, ito yung old Greek business term. Ang ibig sabihin niyan, thrown into the bargain. Kasi po dati sila, kapag sila ay nagbebenta, halimbawa, bibilin ko nga itong bakal na to, itong gamit na ito. Di bibilin, sigurado po kayo, sir, bibilin nyo? Oo, bibilin ko yan. O sige, sir, pag binili nyo yan, sir, idadagdag ko po ito. Halimbawa, may idadagdag po ako sa inyo. Ganun ang gagawin nila dati. Dadagdagan ko po yan pag binili nyo to. Yun ang ibig sabihin nito sa Greek. Thrown into the bargain. Ginagamit din po natin sa panahon natin yan. Di ba? Kapag binili nyo po yan, kasama po ito, idadagdag ko. Ganito po yung ibig sabihin nun. Parang yung kay Solomon in 1 Kings chapter 3. Nung bata pa si Solomon, sinabi sa kanya ni Lord, humiling ka ng gusto mo. Dahil matalino itong si Solomon, ang hiniling niya, hindi muna lakas, hindi muna pera. Dahil kailangan niya ng talino, ng paglilid ng kingdom, para magawa niya maigi, pinapagawa sa kanya ni Lord, sige Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Magaling to. May pera ka nga, hindi ka naman wise, ubos din yan. Nasa iyo na lahat ng bagay, di ka naman wise, sisirain ka lang ng mga bagay-bagay na yon. Wasak pa yung bahay mo. Wasak pa yung kingdom mo. Matalino to. Dahil tapos sinabi sa kanya ni Lord, dahil hindi mo hiniling yung ibang bagay at hiniling mo ito, yung wisdom, para nang sa gayon magawa mo yung pinapagawa ko sa iyo ng tama, dadagdagan kita ngayon ng pera. Dagdagan kita ng kayamanan. Dagdagan kita ng fame. Yun yung ibig sabihin nito, throw into the bargain. Kapag inuna mo yung dapat unahin, dagdag na lang to wala naman to Nakuha natin, dahil si Lord, sapat na yun yung sinasabi natin. Be wise when you prioritize. See the riches of God, it is God's guarantee. Tiyak yan, may garantiya si Lord na may i-add siya sa buhay mo. Ngayon, ano yung pwedeng i-add sa'yo ng Panginoon? Kasi kapag sinik mo si Lord, yung kingdom niya sa yung righteousness niya, addition niya lang yan, jowang yan. Hoy, kaya tingnan yung point natin, see. Kasi pwede ka magkaroon ng jowa, hindi si Lord ang nagbigay. Pangalawa, kaya ang ibig sabihin nito, hindi lang siya guarantee. It is God's given. It is God-given. Kaya, all these things shall be added unto you. Sabi sa International Reader's Version, but put God's kingdom first and do what He wants to do. And all those things will also be given. Sabi nga po natin, given. Sino magbibigay? Yung sinik mo. See the riches of God. Kasi may sariling kapamaraanan si Lord para i-bless ka. Kasi pwedeng, tinutuloy natin yung buhay. Sige, wag natin Pwede ba tayong mamuhay ng hindi natin sinisik si Lord? Pwede. Pwede ka ba magkapera? Hindi mo sinisik si Lord? Pwede rin. Pwede ka ba magkajowa? Wala si Lord? Pwede. Awa natin, kaya lang sinabi natin, see the riches of God. Siguraduhin mo kapatid, na kay Lord galing yan. Kasi hindi lahat ng kayamanan natin sa buhay kay Lord galing. Kapag sa mundo galing yan, sa kaaway galing yan, yung same na pera na nagagamit mo para sa gawain ng Panginoon, yung same na wealth, na riches na nagagamit mo, na nagagamit natin para sa ikaayos ng buhay natin at ng ibang tao, is the same din na pera na pwedeng gamitin para ikasira ng buhay ng tao at ikasira ng buhay natin. So dapat si Jesus ang nasa sentro ng wealth natin. Make it sure,
God-given. Kaya nga ang trabaho dinidiscern, is it God-given? Hindi lahat na nagkakagusto sa'yo, sinasabi mo, thank you Lord for this food. Thank you Lord for this blessing. Hindi. Is it God-given? Baka naman bigay ng kaaway yan. Sira yung buhay natin ngayon. Kaya hindi lahat ng inaalok ng mundo ay sinusunggaban mo. Dahil hindi lahat ng maganda ay ikaaayos ng buhay mo. May pinakita si Satanas kay Jesus, di ba? Eto, pag ginawa mo to, bigay ko sa yan. O, di ba? Bigyan demonyong to. Pwede talaga magbigay ang demonyo, no? Pwede magbigay ang demonyo na kung saan ikasisira ng tao. Ikasisira ng buhay natin. Pwede tayong bigyan ng kaaway. Kaya napaka-importante nitong pangatlong ito. See the riches of God. Seek the kingdom of God, the rule of God, seek the righteousness of God. Kapag ginawa na natin itong dalawang ito na ngayon, tingnan mo na ngayon. Si Lord, tiyak yan, may guarantee sa'yo na idadagdag si Lord. Sa ginawa mo ngayon, nauna mo si Lord, sa buhay mo, sa kapirahan mo, maniwala ka, dadagdagan ka ni Lord. Inuna mo lang si Lord sa first fruits mo, inuna mo lang si Lord sa giving mo, inuna mo si Lord sa time mo. Ngayon, mamaya dyan, may mga bagay na kailangan mo siya. Pero yun ang inuna mo si Lord. Matik no, nadadagdag sa'yo ng Panginoon na hindi ikasisira ng buhay mo. Tanda mo ang blessing ni Lord. Pag God-given yan, magiging pagpapala sa'yo. Alam mo ba, yung word na given, hindi ko na nailagay dyan, sa Greek, ay prostitemi. Prostitemi. Yung prostitemi na yan sa Greek, yung it will be given, ibig sabihin add, kaya sa ibang translation, diba, given, diba, add. Ang ibig sabihin pa niyan, continuation, repetition. Si Lord hindi natatapos na sundan yung blessing na ibinibigay niya sa'yo. So once na ikaw, sinisik mo ang Panginoon, hindi matatapos yung papala, hindi matatapos yung biyaya na ibibigay, itutuloy-tuloy ni Lord yung pagpapala na binigay niya sa'yo dahil inuna mo siya. Bakit? Ang mundo pwedeng maubusan ng pera. Ang kingdom ng mundo pwedeng maubusan ng mga bagay-bagay. Pero ang kingdom ng Panginoon hindi mawawalan ng provision. At ito ay makakabuti sa atin at makakaluwalhati sa Kanya. Dahil inuna natin ang Panginoon. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. So first and foremost, what to prioritize more than anything else? Number 1, seek the rule of God. 33a. Pangalawa, seek the righteousness of God. Bakit? Dahil nasunod na natin si Lord, sinundan natin yung kapamaraanan ng Panginoon, yung right na nais ng Panginoon, doon tayo humugot at prinactice lamang natin yon, edi mag-a-add na ngayon si Lord sa atin. See the riches of God. Naniniwala po ako mga kapatid, na sapat ang mensaheng ito para maitono ni Lord ang puso natin. Dahil gusto ng Panginoon, pagpalain ka, pagpapala na kung saan makakabuti sa'yo, makakabuti sa mga tao, at higit sa lahat makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, if you may, right now. Kung ikaw ay makakatayo, kung di naman, just manatili po kayo nakaupo, but if you can stand naman, tayo po ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Dito po ako mag-i-end. Tignan nyo po, napaka-importante din to, and I want you to listen to this very carefully. Mateo, tignan po natin, Matthew chapter 3. Tignan po natin sa Tagalog. Chapter 6 verse 33, sa Tagalog lang natin. Tignan nyo po. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Sabi nga po natin muna. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Muna. Kanyang kaharian at kanyang katwiran. Datapwat hanapin muna ninyo. Oy, context ulit. Worry. Kaya binanggit ito yung but seek ye first, may mga unang statements. Pangamba. Kasi kapag ikaw ay nangangamba, baka makalimutan mo tong muna. Kapag tayo ay natatakot na, baka kung saan-saan na tayo kumapit. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo muna. Remember that money is a tool to be used to carry out God's plans
for your life, and for other people. But if not surrender to God, yung same na riches, yung same na money, has the power to control our lives. Kaya importante yung muna. Si Lord muna. Kasi kapag wala yung munang yan, pag wala si Lord, yung same na isisik mo muna, yun ang magkocontrol na sa'yo. Lalayo ka na kay Lord. Para siyang time bomb. Enjoy now. Explode later. Yung bag pala na yun, yung gamit pala na yun, sasabog rin lang kinalaunan. Alam niyo po, I want you to listen to this very carefully before we end. It is God, remember that God is not against you having money. Hindi po. But He is against money having you. God is not against you having money. He is against money having you. Ang ayaw lang ni Lord, makontrol tayo ng yaman, yung mga bagay-bagay na wala siya. Gusto ni Lord, siya ang master natin. At master tayo ng pera natin. At hindi tayo ang kinokontrol ng pera. Tayo ang nasusunod kung saan siya pupunta. At tayo naman ang susunod kay Lord kung anong dapat natin gawin sa mga bagay-bagay sa buhay natin. If you seek God first in everything, pangako ni Lord, nadaragdagan niya ang buhay mo ng mga pagpapalang kakailanganin mo. Ito ang pinakamatinong desisyon na gagawin mo ngayon 2025. Kapag inuna mo si Lord, ulitin ko kapag inuna mo si Lord, hindi ka mangungulelat sa buhay. Hindi ka mangungulelat sa buhay. Di ba 33 yun, 6:33? Basahin ko na rin po yung verse 34. Therefore, dito nag-end. Conclusion naman siya. Kanina, transition. But, ito naman, conclusion. Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of his own. Tingnan nyo. Each day has enough trouble of his own. Do not worry about tomorrow. Yung word na worry dyan, to be anxious. Extreme. Lahat naman tayo may pag-aalala. Pero ang pinagbabawal dito, extreme. Na nasisira ka na, nawawalan ka na ng hulog, hindi ka na kumikilos. Do not worry about tomorrow. Tanong, nakaka-worry ba ang tomorrow? Eh, ditignan natin. According to Pew Research Center, ito yung sinabi. Experts say that the new normal in 2025 will far more tech-driven. At sinabi nila, presenting more big challenges. Ang 2025 daw, tech-driven, ngunit itong 2025 ay nagpe-present na napakalaking mga challenges. Tutuloy ko lang po. A plurality of expert thinks sweeping societal change will make life worse for people as greater inequality, rising authoritarianism, and rampant misinformation. Sinabi dito, mas matindi daw ang magiging challenge sa 2025. In fact, according to European Council on Foreign Relations, sinabi ng title nila, 2025, the year we get better at being wrong. Dumagdag pa tong isang manghuhulang to. Sa nakaka-stress. Sinabi ng isang Nostradamus of Asia na nandirito sa Pilipinas. 2025 predictions and premonitions na in-upload noon pang November 26, 2024, bago mag-2025. Sinabi dito sa statement niya, matinding problema sa pagkain, magulong eleksyon, malalakas na bagyo, paglabas ng iba't ibang sinaunang insekto, virus sa mata, at pagsilang ng batang maghahatid ng dilubyo sa mundo. Ito yung mga kanya-kanyang mga predictions ng, yung iba talaga manghuhula, I don't know. Yung iba naman talaga, mga expert na pinag-aaralan nila yung trend na mas magiging challenging ang 2025. Sinabi nga, di ba? The year 2025 is the year we get better at being wrong.
Bakit? Sa tindi ng technology, ang daling magbasa. Ang daming information. What if wrong yung information? Eh di wrong din yung destination. Dadayain ang mundo. Deception. Kuha po natin mga kapatid, nakakatakot sa totoo lang itong taon na to, ng 2025. Super. Kaya nga the word seek, ito maganda. Ito maganda, tignan nyo. The word seek in this passage, Matthew 6:33, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, it is an imperative mood. Ibig sabihin, it calls for burning attention. The more na tumitindi yung worry, yung pwedeng maging alalahanin natin, dapat yung attention natin hindi simple. Burning attention. Laser focus. Lord, ganun din naman eh. Hindi din naman kita sinunod. Wala rin naman mangyari sa buhay ko. Pero Lord, alam mo ginagawa mo eh. Burning attention. And the grammar also indicates a constant seeking. Kaya nga, pag sinabing seek ye first the kingdom of God, hindi lang isa. Constant seeking. Bakit? Ito maganda. May constant worry ka rin eh. Araw-araw, may alalahanin tayo. Kaya yung form ng Greek dito, nung statement niya, dun sa grammar ng Greek, ay hindi lang isang beses. Constant. Bakit kinakailangan ng regular na pagsisik kay Lord? Regular din naman problema natin. Yun ang gamot natin ngayon sa depression. Ito ngayon yung gamot natin sa worry. Kahit na anong sumpa ang banggitin nila sa mundo, kahit na anong sumpa ang ibitiw nila sa pamilya mo at sa buhay mo, mas paniniwalaan ko yung word ni Lord kaysa word ng tao. Dahil yung word ni Lord mag-stand dyan forever at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. May guarantee na tayo. Sinabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Kaya nga sinabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes, tomorrow is uncertain. Uncertain ang bukas. Pero si Lord lang ang certain. Tama, hindi ko alam exactly kung ano mangyayari bukas, pero alam ni Lord kung paano ako pagpapalain bukas. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko at sa mundo bukas at sa pamilya ko, pero ang alam ko lang, alam na ni Lord kung ano ang bukas. Alam niya ang kahapon, alam niya ngayon, alam niya bukas. Sasakay na lang ako sa kalooban niya. Yes, it is uncertain para sa akin, pero kay Lord, alam niya na yan. Seek His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakakatakot ang 2025? Yes. Challenging ang 2025? Yes. Pero si Lord ba kumikilos sa mga challenging na situation? Yes din. Yung panahon na nagugutom sila, yung mga tao, yung 5,000 na tao, challenging ba? Yes. Pero gumawa si Lord ng himala? Yes. Yung 2 million hanggang 3 million na tao, papalabas sila ng Egypt. Challenging ba yung sitwasyon? Yes. Nakalabas ba sila sa Egypt? Yes. Kasi sa loob ng challenging na situation, naglalagay si Lord ng exit. Naglalagay si Lord ng exodus. Naniniwala ako, very challenging ang ating 2025. But nagtitiwala tayo kay Lord na kayang gumawa ni Lord ng daanan. Kahit imposibleng daanan, God will make a way where there seems to be no way. Kaya nga mga kapatid, sinabi ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Huwag kang matakot na magtiwala. Ipagkatiwala kay Lord yung mga hindi mo tiyak na mangyayari bukas. Kung tiyak ka naman sa kayang gawin ng ating Panginoon. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Huwag kang matakot kapatid na ipagkatiwala yung buhay mo sa kilala mong Diyos. Huwag kang matakot kapatid na ipagkatiwala yung pamilya mo sa kilala mong Diyos. Huwag kang matakot na ipagkatiwala yung negosyo mo sa kilala mong Diyos. Pag kilala mo si Lord, tapos kapatid ang laban. Dahil tinapos na ni Lord yan. Alam ni Lord ang kanyang ginagawa. I want you to close your eyes right now. Who among you here, ngayong araw na ito, naiintindihan mo,
penetrate sa'yo na matindi yung word ni Lord ngayong araw na ito. At ngayong araw na ito, sinasabi mo, Lord, magdi-decide ako. I will continuously seek you, Lord. Dahil araw-araw, dahil regular ang battle, dahil regular ang pag-worry, regular din ako magsisik sa'yo, Panginoon. But if this is your first time right now na dumalo sa gawaing ito, at kanina pa sa'yo nangungusap ang Panginoon, I don't know kung ano man ang nangyari sa'yo in the past. Nadumihan ka, nasira ka, nawasak ka, naligaw ka. Pwede ba ngayong oras na ito, kapatid, sunod ka sa direksyon ng Panginoon? Huwag kang huhugot sa kadumihan mo, humugot ka, kapatid, sa kalinisan ni Lord. Huhugot ka sa purity ni Lord at hindi purity mo. Kaya nga, seek His kingdom and His righteousness. Who among you here right now, sinasabi mo, Lord, kung sa akin lang, wala. Wala talaga, Lord. Pero ngayong araw na ito, I wanna seek your righteousness, God. Hindi yung galing ko, hindi yung linis ko, kundi yung linis mo, Panginoon, ang nais ko. Yung galing mo, Panginoon, ang nais ko. If you want Jesus right now, at gusto mong magdesisyon, kapatid, na pangunahan ka ni Lord, sinasabi mo, Lord, be my Savior. Be my Lord, be my King as well. Pagod na ako, Lord, nang ako lang sa buhay. Niligaw lang ako. Sasabit lang lagi ang buhay. But I want you, God, to be the King of my life. Pangunahan mo po ako, Panginoon. Hindi ko alam ang bukas, pero alam mo na yan, Lord. Ikaw po ang pinakamatinding mangunguna sa buhay ko ngayon, 2025. If this is your decision right now, bibilang ako ng 3. Then itataas mo yung kapatid, yung kamay mo, at naniniwala ako, mananalangin tayo, and I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, tell it to Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, nagmumula sa iyong puso ang panalangin ito. Make it a personal prayer. Believe me. Hindi ka iiwan ni Lord. Hindi ka niyang pababayaan. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Be my King. Be my King. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung in-acknowledge mo si Lord bilang tagapagligtas mo, maniwala ka. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, pero kaya kang iligtas ni Lord. Maniwala ka sa sinabi ng Panginoon. That He will be your Father. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Anak ka ng Diyos, kapatid. At ang matindi dito, yung tatay mo sa langit, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Alam ni Lord kung saan ka dadalhin. Hindi magiging perfect yung kilos mo sa mundo, pero thank God may perfect tayong Diyos. Magtiwala tayo patuloy sa Kanya. Mahal ka ni Jesus, kapatid. And for all of you right now na kinain tayo ng worry, kinain tayo ng matinding alalahanin sa buhay, ngayong oras na ito, just seek God. Sa mga nadumihan ngayong taon na ito, sa mga nawasak ngayong taon na ito, huwag kang huhugot sa pagkawasak mo, kapatid. Humugot ka dahil si Lord buo. Kapag kumapit ka sa wasak, wasak din eh. Kumapit, kapatid, sa buo, matibay, matatag, walang iba kundi ang ating Panginoon. It's high time na kapitan mo ang pangako ni Lord sa iyong buhay. Sa mga nanghihina, kapit kay Lord ngayong taon na ito. Hanapin mo ang ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Tingnan mo, kapatid, magdadagdag si Lord ng laksa-laksang pagpapala at provision sa buhay mo. Just seek God right now. I will give you 30 seconds to 1 minute. Just seek God. I don't know kung saan yung bagay na yan na sinasabi mo, Lord, pangunahan mo ko. Just tell Him right now. Isang minuto, kapatid, kusapin mo personally si Lord. More than the air that I breathe, you Suko mo, isurrender mo kay Lord yung dapat isurrender sa buhay mo. Ibigay mo na sa kamay ng ating Panginoon. Yung mga bagay na hindi mo kontrolado, let Him control it. God is still in control. I don't know, karamdaman man yan, pangangailangan man yan, sa pamilya man yan, sa personal mo, kapatid. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Just talk to God personally ngayong oras na ito. Kausapin mo ang ating Panginoon.
everything to God. Ilagay mo na sa paghahari ni Lord. Lord, ikaw na manguna dito sa sitwasyon na ito. Come on, just talk to God. Hindi ko alam specifically kung ano yan, but alam ni Lord yan, kapatid. Ba't nais niya na lumalapit ka sa Kanya? Pwede naman siya na lang ang lumapit sa iyo eh. Kaya alam bilang tatay, sinasabi niya pa rin, seek Him first. Gusto niya siya ang unang puntahan mo. Gusto niya mag-desisyon ka, kapatid, na mahalin mo siya. Naiasa mo sa Kanya yung pinagdadaanan mo. Seek Him first dahil alam niya rin na hindi mo naman kaya at siya kaya niya. Acknowledge it. Alam ni Lord ang Kanyang ginagawa. Acknowledge mo rin pag, kapatid, na sapat yung linis ni Lord para luminis ka. Sapat si Lord sa buhay mo, kapatid. Surrender everything to the Lord. Lay it down to God. Lay it all down to God. Oh, Jesus. Lahat ng kabigatan, lahat ng alalahanin ay ipagkaloob mo sa Panginoon ngayong araw na ito. Seek His kingdom. Seek His righteousness and see His riches. Oh Lord. Oh Jesus. Come on, last 20 seconds. Pour out mo yung sarili mo kay Lord. Yung laman ng puso mo sa Panginoon. Surrender everything to His Lordship, to His kingship, to His righteousness. Oh Lord, I need you, God. I need you, Lord. Kailangan ka po namin sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bansang ito, Panginoon. Sa church na ito, Lord, we need you, God. Oh Lord. All that I am at your feet, to pour out my heart and to praise you over and over, over and over. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Lord, yaman din lamang, Panginoon, na acknowledge na namin yung Lordship mo sa buhay namin. Yung kingship mo. Lord, ito todo na po namin, Lord. Alam mo specific, Lord, kung ano yung laman ng pusong ito, yung alalahanin. Alam mo rin naman, Panginoon, kung ano talaga yung need namin. Alam mo yung material na bagay na yon. Alam mo yung kakanin na yon. Pero Lord, salamat. Kasi Lord, malinaw sa amin, concerned ka pala, Lord, sa need namin. Pero Lord, gusto mo may blessing mo, Panginoon, yung mga bagay na mapapasa amin. Kaya ngayong araw na ito, Lord, nagtitiwala po kami sa iyo. Ikaw pa lang, Lord, sapat na. Yung ibang bagay, dagdag na lang, Lord, bonus na lang. Dahil ikaw pa lang, Lord, buhay na namin eh. Ikaw pa lang, Lord, napakagandang direksyon ka na namin sa aming buhay. May mga uncertainties sa buhay namin ngayong taon na ito. But one thing is for sure, you are certain, God. Your word is certain. Mahahawakan namin, Panginoon. Mapangahawakan namin. Salamat po, Panginoon. Again, people of God, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kapatid, hayaan mo na yung bukas ang mag-worry. Mag-worship ka na lang kay Lord ngayon. Salamat po, Panginoon, sa Diyos na hindi kami iniwan noong 2024 at sa Diyos na hindi kami iiwan ngayon 2025. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y sumigaw na malakas na Amen and Amen. Malakas din na palakpak para sa ating Panginoon ngayong taon na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. There's nothing that a God can do. It's not amongst the